Ganap na pong bagyo ang low pressure area na nasa malayong silangan ng Virac, Catanduanes. Tinawag itong bagyong Paulo. At para po sa detalye, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Charmaine Varilla. Magandang hapon, Charmaine. Pakibigyan kami ng update. Nasaan ba itong bagyong Paulo at may epekto ba? Mararamdaman na ba natin ito? Yes, ma'am. Magandang hapon po at sa ating po mga tigapakinig at narito po ang ulat sa lagay ng panahon. Nakita nga po natin na si Tropical Depression Paulo ay huling namadaan sa layong 760 kilometer na silangan na po ito ng Virac, Catanduanes as of 10 a.m. kanina. Okay. Tapos ano pong inaasahan natin na track at ano po? Posible po bang lumakas yan? Kailan natin mararamdaman? Yes po, so nakikita po natin na possibly naabot po ito ng severe tropical storm category bago tuluyang mag-landfall. Ang possible entry point nga po niya dito sa landmass natin ay dito sa may Northern Aurora hanggang Isabela area. And by Friday na po yan ng umaga at sa nakita natin, babaybayin niya po yung kalupaan ng Northern Luzon. So dito po ang maapektuhan by Friday, more on sa Cagayan Valley, maging sa Cordillera, Ilocos region. And nakikita naman po natin na mabilis yung paggalaw niya, no? So possibly by Friday, e-enter siya ng umaga sa landmass, and then pag Friday ng gabi or mga bandang hapon, makakalabas na uli siya at nandito na siya sa may West Philippine Sea. So pinaka-affected areas na nakikita natin, andyan pa rin yung Ilocos region, Cordillera, Cagayan Valley, maging dito sa may Central Luzon kung sakaling magpapababa pa yung mga magiging track nito sa mga susunod na araw. And then some parts din po ng Bicol region, especially dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, maging sa may Quezon province. Charmaine, yung sinasabi mo, posibleng mabilis naman ang daan niyang bagyo, no? Pero hanggang kailan ba yan inaasahang magpapaulan? So nakikita po natin yung pinaka malala na pag-ulan niya ay by Friday din po. Then after nun, pag nakalabas na siya ng Philippine Area of Responsibility by Saturday, ay wala na ulit tayo makikita mga significant na mga pag-ulan for the next days. Pero itong easterly halimbawa at habagat, may epekto pa rin ba yan sa ating bansa? Sa ngayon, ma'am, na wala po tayo na monitor ng mga malalakas na mga pag-ulan after na nitong bagyo, no? Pero dahil nga dyan pa rin yung mga chance ng mga localized thunderstorms ay patuloy pa rin tayong matabi sa mga thunderstorm advisory na magmumula sa Pag-asa. Maraming pong salamat kay Charmaine Varilla, Weather Specialist ng Pag-asa. Mga kapatid, Ruth Cabal po, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.